What's good about this song is that, sabi nga kanina Pastor, what's good about the characteristics of God, the character of God is that pwede natin silang bigkasin, numerous. Hindi natin mabilang kung gaano karami ang character ni God. And in this song, makikita nyo na marami siyang characters. He's the waymaker, He's the promise keeper, He is the light in the darkness. I hope you believe in that. Kaya kantayin natin itong kanta na ito. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. That's it. You are here, moving in this place. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Sing this character of God. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Once again, sing. Because you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Because you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning every heart. I worship you, I worship you. You are here, touching lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. 'Cause you are waymaker, the promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
is who you are. Keep promises. That is who you You make are. a way for us. That is who you are. And even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel like you're working, you never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel like you're working, you never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop. You never stop working. Never stop. You never stop. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, 'cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Never failing God. That is who you are. That is who you are. Miracle working That is who you are. That is who you are. That is who you are. Even when I don't see that you're working, even when I feel that you're working, you never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel that you're working, you never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. 'Cause even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't feel that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop. You never stop working. Oh, you never stop. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Sing loud, my God, and that is who you are.
That is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Continue to worship. Believe sa mga character ng Diyos na binanggit natin. He is a way maker. He made way for us. He kept promises with us. And He is the light in our darkness. So now we are in the light. Yes, Lord God, we believe in your character that you made for us. And your promises are true. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay namin ay sa iyo lamang. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko, Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Tanging sa'yo lamang. Sa'yo lang, sa'yo lang, sa'yo ibibigay lahat. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay
iyong inialay. Ibibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang dulo ay kalayaan ko. Sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang dulo ay kalayaan ko. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Panginoon. Huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat kung tayo ay hindi magsasawa, tayo po ay mag-aani. Sapagkat sumampalataya ang tao sa pamagitan ng kanyang puso, The God will bless us. Pagpapala ang ibubuhos niya sa inyo. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Our God the Father, He is always there to embrace us, to embrace you, brothers and sisters. Morning, everyone. It's a joy again, ladies and gentlemen, to stand before you today. Medyo minamalat ho ako. I was struggling last night with panahon kasi ng taglamig. Kaya lahat maraming sinisipon. Takot naman silang magpunta sa hospital kasi sasabihin nila COVID. Ganun ho kaagad, ano? But nonetheless, ay nais ko hong makapagbahagi muli sa inyo upang atin hong hangon, ano po? Right there. Okay. Alright. Noong nakaraang linggo, ano po, I've shared to you about how are we going to evaluate our walk with Him. And then the last time I spoke, ay nabanggit natin yung mga pangako. At titignan ho nga natin isa-isa, ano po, and the last time, ano, nabanggit ho natin ito, yung pangako ng Diyos, yung mga pangako na marami ho tayo mga verses dito, pero mainam ho na sinisiyasat ho natin ang ating sarili. Binabalikan natin yung mga blessing na ibinigay ng Panginoon. That was the last time I spoke to you. And then, yung future hawak ng Panginoon. And then, wag nang mangamba sa anumang haharapin. Totoo naman ho ito. Pagpapatibay sa atin hong lakbayin hanggang matapos ho yung 2021 and we are going to face 2022, election yun. Yeah. Mainam din ho na
pinagpaplanuhan natin na mabuti yung paano natin haharapin, paano tayo lulusot, o paano tayo magtatagumpay. Ang pagtatagumpay pinagpaplanuhan ito. At palagi nating inilalagay sa ating mga isipan that we are victorious, we are conquerors, we are winners. And then, madalas dapat tayong nagpapasalamat sa Diyos. Okay. And then, nung nakaraan, ay nabanggit ko rin ito, yung pagsusuri nga po bilang isang Kristiyano, ang mahalaga ba, paano mo siya pinahalagahan? Yung gusto ng iba, mahalaga din ba sa'yo? Oo. Nabubuhay ka bang taglay yung kredibilidad? May natutunan ako sa isang kapatid, dito ba siya? May kredibilidad ka ba bilang isang tao? May salita ka bang isa o dalawa? O may iisa ka bang salita bilang isang Kristiyano? Tinutubod mo ba yung mga pangako? May mga proseso kung paano nating ayusin bago tayo mangako. Meron na isang nakita dito na mahalaga sa atin, paalala, ay kapag ikaw ay mangangako, dapat kasama mo ang Espiritu Santo, kasama mo ang Panginoon bago ka mangako. Bakit to? Sa araw na pananagutan mo at tutuparin mo ang iyong pangako, may kasama ka. Kasama mo ang Panginoon. Yun. And then, improve ba yung mga talento, mga galing, nakaloob na binigay sa iyo ng Panginoon? Nadidevelop ba ito? And then, sumusunod ba tayo sa utos ng Diyos? Nakakapag-share ka ba? O nahihiya kang i-share si Kristo Jesus sa iyong mga kaibigan? Look at these very basic questions, para i-align natin yung ating sarili. Ngayong taong ito, kahit lang yung mga questions na, we will have a lot of questions para maituwid natin. Kaya lang, these are so basic. Susunod ka ba talaga ngayong 2021? Yeah. Hindi ko nabibigyan ito ng deeper explanation sapagkat nabanggit ko na ito nung nakaraan. So ngayon ay dadako tayo sa tema nating tuloy. Ito ang kagandahan sa wikang Tagalog. Na-enjoy na namin mga pastors ang maghanda ng mensahe sapagkat sa wikang Tagalog, marami kang pwedeng gamiting titulo. Magpatuloy lang, tuloy-tuloy lang. Di ba? Lakbayin natin, nasuri natin kung anong kalalagayan natin. So ngayon, magpatuloy tayo. Ipagpatuloy natin. Bago natin pagpatuloy ito, binabati muna natin lahat ng ating mga online subscribers, yung nanonood online. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. May iisa o dadalawa, it's okay. May 4, okay lang din. Wala, okay lang din. Sana manatili ho. Kung kayo ay okay na kayo sa on-site, sa online, mas maganda ho sa on-site. Okay po, pagpatuloy natin. Ano bang kalalagayan ko? Saan ba yung kaharian ng Diyos? Ano ba ako patungo? Ito ho kasi yung pinag-aaralan natin. Where is your destination? Pag sumakay ka ba ngayon, humakay ka, tinanong ka, saan ka pupunta? Hindi ko alam. Malala yun. Mahirap po yun. That's why, as your pastor, I want you to be aware of where you are and where you are going. Saan ka o saan ang destinasyon. Una, nais kong paalala sa inyo, habang tayo po ay magpapatuloy, ay dapat malaman mo talaga, totoo ka ba talaga? Totoo ka bang follower? When I say follower, hindi ho tayo follower ng isang relihiyon, but we are follower of our Lord Jesus Christ. Though sabi ni Apostol Pablo, follow me because I follow Him. I follow Christ. Yeah. Pero napakainam ho ngayon sapagkat meron na tayong mga araw-araw na PLD na hindi na ho kayo sumusunod sa cornerstone. Ang sinusundan na ho ninyo ay ang ating Panginoon mismo. Now, take note. Are you a follower of Jesus Christ?
Are you reading God's Word every day? Hello? May kausap pa ako. May wala na po. Are you reading God's Word? The Bible says, basahin natin, 1, 2, 3, go. Lagi niyong isaisip. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, kanais-nais. Sa atin hong pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo sa taga-Pilipos, sapagkat ang mga taga-Pilipos po ay mainit ho ang kanilang pananampalataya. At humantong din ho sila sa mga katuruan na gumugulo din ho sa kanilang doktrina at sa kanilang mga kaisipan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, ay, bukod dyan, ay mga taga-Pilipos, mga kapatid, sabi niya, huwag ninyong kakalimutan, isa-isip, ilagay sa inyong isipang mga bagay na mabuti, kapuri-puri. Yan na lang ang isipin ninyo. Huwag na kung ano-ano yung negatibo. Napakaraming negatibo kayong iniisip. May ginawa lang sa inyo. Ngayon, in-entertain nyo na negative na lahat yung nakita ninyo. Kaya, mga Pilipos, oy, mga bagay na correct. Totoo dapat. Yung totoo lang. Yung marangal. Yung mga kwento ninyo kung minsan hindi na totoo. Dapat yung marangal. Kapuri-puri. Malinis. Matuwid. Napakaganda. Likeable. Dapat likeable siya. Do you understand? Sabi ni Apostol Pablo. Likeable, kanais-nais. Kaya when we get into the Word of God, eto ho yung laman ho ng salita ng Diyos. Kanais-nais, napakabuti, napakaayos. Kaya sa umagang ito, this is what I wanted to share to you today. But before that, can we bow our head, everyone? Lord, we acknowledge that without you, without the leading and direction of the Holy Spirit, maaring ako ho sablay sa aking pagbabahagi. And we need you. I need you. We need you because you are the center of our discussion. The things that you do and the things that you want us to practice. Ito po. And that's why we ask the Holy Spirit that you will speak to every one of us. Ang mga tenga namin bukas, sinusuway ko ang walang interes sa salita ng Diyos, lumayas dito. Yung walang intereso, yung isipan ay kung saan-saan napupunta. And I claim that every eyes and every ears and every attention is directed towards you alone. I thank you and we thank you in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Sige nga po, galaw-galaw. Palakpakan nga muna natin ang Panginoon. Yan ho. Malinis, maayos. Are you reading God's Word? May PLD, may reading. Pareho. Yung lakad ng Panginoon, habang lumalakad siya, yung timing pareho din. Hindi ka nauuna, hindi ka rin huli. Do you get what I'm saying? Na-observe ko ito dahil ngayong taong ito, ilang beses na tayong nakipaglibing. sa pakikipaglibing, lalo na kapag naglalakad, ang susundan mo talaga, yung may karga nung ataol. Kung natapakan niya yung silinyador, abay, bibilisan mo din. Kung mabagal siya, mabagal ka din. Meron din naman yung iba, hindi mo namamalayan. Dati nasa una ka.
Dahil sa kwento ng kwento, kaya yung paglilibing ko minsan, fellowship po yun, di ba? Na-observe nyo ba yun? Uy, ada ka ma, wala kinugayam ko, dahil ta. Ganon. Tapos mamaya, hindi mo na mamalayan, ninandun ka na pala sa dulo. Na-observe nyo ba yun? Asan na yung katabi ko kanina? Nandun yung katabi mo, sumakay na, napagod. Pero ang sinasabi ko dito, yung bawat hakbang din ng Panginoon, abay sinusundan ho natin siya. Hindi natin pwedeng pangunahan ng Panginoon. Tignan nyo po, even in the pictures, images na pinakikita ng mga kapatid na nagpo-portray ng ating Panginoon kapag siya'y naglalakad, lahat ng mga tao nasa likod, ang Panginoon nasa una or kasabay nila. Hindi pwedeng nauna sila. So yung hakbang ho natin ay may timing. Ibig sabihin, kabisado mo yung puso ng ating Panginoon. Even the heartbeat of God ay may kabisado mo siya. Ang sabi ho ni Henry Ford, ito ay may-ari ng Ford Motors Corporation. Those who walk with God always reach their destination. Kapag ikaw daw ay lumakad kasama ang Diyos, anumang lakarin yan, makikita mong sumasablay ka, parang hindi yata maayos, but you are walking and running or walking with Him. And sabi ni Henry Ford, you will reach your destination with Him. Ito maganda. God's mighty power comes when God's people learn to walk with God. Woo! Kikilos ang Panginoon. Sa mga expectation mo, mga bagay na naisin mo sa buhay, when you walk with Him, when you talk to Him, yung kapangyarihan niya will come. He will not only rescue you, but He will come. Kaya ngayong taong ito, ito yung dapat nating dala-dala. Yung nasa ating mga sistema that I am going to walk with Him. I am going to follow Him. Totoo ba? Follower ka ba talaga? Ito pa, maganda. Walking with God doesn't lead to God's favor. Hey, mas maganda to. God's favor leads to walking with God. Mga terminologies lang ho, ninayos. Pero ang ganda, walking with God, lumalakad kasama ang Panginoon, does it lead you to His favor? But God's favor leads you to walking with God. Kakaiba yun. Iba kapag ka yung tinitignan mo, I just want to walk with Him without any favor. Kuha nyo? Kahit na wala akong pabor, gusto ko, kasama ko siya. Pero sa totoo lang, makikisama ka sa Panginoon, wala akong pabor. No, you will have all the favor you needed. Amen? Amen. Kunahin mo na. So napakaganda po that when we walk with God, we walk with Him without any intentions of walking because you need anything, you need one thing. Pero ikaw ay lalakad kasama siya dahil you just love the Lord and you know that He loves you so much. Okay? Ano man ang sirkumstansya, I trust the Lord. May tiwala ako sa Kanya. Totoo bang follower ka? May PLD ka? May reading God's Word ka? Pareho yung hakbang mo. Yung sirkumstansya. Paalala na ito. Wala akong alinlangan sapagkat ako'y nagtitiwala sa Kanya. 1, 2, 3, go. Hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya mga kapatid, hindi ho pang 2021 lang ang pinag-uusapan natin ayon sa ating Panginoon.
turuan ninyo sila. Kaya nga, sino ang kausap ng Diyos? Lahat ng kanyang follower. Yung tagasunod, yung stalker. Stalker ba yun? Hinahabol palagi ang Panginoon. When you talk about following Him, naku, maaring sumasablay tayo kung minsan ba, yes, tatanungin ko sa inyo, follower ka ba ng Panginoon? Oo. Pero ito na sinasabi ng Panginoon mismo, turuan ninyo silang sumunod sa lahat. Hindi ito isang linggo lang, hindi ito isang buwan, hindi ito isang taon. Lahat inuutos ko, yung sinabi ko sa inyo, sabihin ninyo sa kanila. Ako bilang inyong lingkod ng Diyos dito, ito rin ang sinasabi ko at inuulit ko ang sinabi ng Panginoon. Lahat ng inuutos ko. Ano yung kanyang inuutos? Alamin natin. Every Sunday upon Sunday, every PLD, every day, nalalaman natin kung ano yung mga dapat nating sundin. Then, hanggang sa katapusan ng mundo, walang iwanan ito, my friend, eka ng Panginoon. Ibinigay ko na buhay ko, hindi na kita iiwanan. Kahit na tinatalikuran mo ko, kahit na wala kang pagbibigay ng importansya sa akin, mahalaga ka pa rin. Dugo ang ibinayad ko sa'yo. Give God the glory. Come on, people. Thank you, Jesus. Thank you for paying our sins, Lord. Salamat, Panginoon. Pangalawa, natitignan natin. Anya titugot-tugot mo. Ano ang dala-dala mo? Nagsiyasat na tayo, alam na natin. Ano ang karga mo? Ano ang pwede mong dalhin? O ano pa ba yung dati na andun nung 2020, dinala mo pa rin? Ano yung mga yon? At ano yung bago na dala-dala mo? Mabuti ba ito? O kinopya mo? O kinuha mo lang sa iba? At dadalhin mo sa inyong paglakbay? Sa Hebrew, sabi niya, huwag kayong magmukhang, buti pa sa Bible, sinasabi niya ito. Si nanay lang ho ang nakapagsasabi, hindi si Nanay Mercy, yung mga magulang, talaga itong kapitbahay ko, mukhang pera talaga to. Kasi lahat ng usapan, pera. Lahat ng transaksyon, pera. Hindi ho lahat naman ay pera. Pero, sabi ng Hebreo 13:5, sabi niya, huwag kayong magbukang pera at masayahan na kayo sa anumang nasa inyo. Anong meron? Masaya ka na. May kagalakan ka na, may kontento ka na sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan at pababayaan. No, hindi kita pababayaan. Ngayon, ano yung dala-dala mo nga? Dahil alam mo na hindi talaga kita pababayaan. Bakit mo pa dala yan? Lord, mahirap po talaga iwanan ito Parang si Nanay Pilising. Meron ba ho Pilising dito? Wala po, ano? Pasintabi na ho. Wala. Si Nanay Pilising. Sabi ni Pastor, Nay, bakit hindi na kayo nakakapunta sa church? Pastor, pag-pray nyo nga po. Kasi kailangan ko talaga magnegosyo, lalo na ho ngayong pandemya, yung hirap po. Ano naman ho yung pag-pray ko sa'yo? Sabi, kahit na konting negosyo, kahit na makapag-alaga ako ng baboy, o hindi, mga pato, mga ganyan. Okay. Base si Pastor, pag nanalangin ho si Pastor, talagang powerful yan. Now, I'm telling you, this is a testimony upon testimony. Hindi ho namin nakakausap ang mga taong ito, hindi namin nakikita. Inililista ho namin sa aming listahan ng panalangin. And the Lord is answering our prayer. Dahil mahal ng Diyos yung mga taong ito. And He answers our prayer. So sabi ni Nanay Pilising, pag-pray mo ko. Dumating ho yung panahon, hindi na nakikita ni Pastor, si Nanay Pilising. Kaya, Nay, dinalo ko kita ulit, hindi na kita nakikita. Pastor, ano ko kasi, dumami ho yung pato. Naku, ang ganda naman palang pinagpala ka. Kaya,
Araw-araw na ho ito, pati linggo, hindi ko na ho maiwanan. Nakita nyo naman ho, ayun, nakita nyo. Mamaya, bibigyan ko kayo ng isang pato. Kani pastor, magbibigay ka, basta party na. Ang hirap kasing magparty ng pato no? Sino magaling magparty ng pato dito? Ay, si Edmar. Edmar, 2 ha, mamayang hapon. 2 pato yan. Pagkalipas ng ilang pagkakataon, nadalaw na naman ho si pastor kasi hindi na talaga nila nakikita. Ang sinasabi ni ho ni Nanay Pilising, 3.29 nga dyan. Hindi naman nananalo yung 3.29. Inaalagaan ko yung numerong yan. Naku, naiba na talaga ang focus ni Nanay Pilising. Dinalaw niya ulit. Nay, ano ba problema? Gusto rin pag-pray mo nga na mawala talaga yung mga hadlang sa buhay ko. Ang dami ko na talaga pagkukulang. Sige ho, manalangin tayo. Lord, tanggalin nyo nga lahat ng mga pagpapala na siyang hadlang sa pagsunod ni Nanay Pilising. Ay, hindi na ho, pupunta na ako sa simbahan. Totoo na to. Kapatid, ano ba yung dala-dala mo? Maaring marami kang dinala na hindi mo naman kailangan. Efeso 4:31. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Ito pala yung dala-dala. Hoy, iwanan mo kasi yan. Pabulyaw-bulyaw ka pa kagaya ni pastor. Si pastor lang yon tuwing linggo. Huwag mo akong kausaping pabulyaw. Ayan paninira sa kapwa. Hindi ka na tumigil. Puro negatibo na ang sinasabi mo. Tanggalin na yan, iwanan na yan. Ni Apostol Pablo. If you can't fly, then run. And if you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. Karadap. By all means, keep moving. Patuloy lang, mga kapatid. Pero kumikilos. Kaya nga sabi ko kanina, magpapatuloy ako. Hey, meron akong tiwala. May tiwala ako. Hindi ako aatras. Tuloy-tuloy na ito. Pangatlo, na nais kong makita natin. Gaano mo kakilala ang sinusundan mo? Kilala mo ba siya? O pasunod-sunod ka lang kasi wala ka nang magagawa? Maaaring inimbita ka at sumunod. Very good. Saludo ako dahil sumunod ka at I pray na I pray po, eto na yung umpisa ng inyong pagsunod sa Diyos. Hindi ho pagsunod sa cornerstone o sa akin. Umpisahan na ho natin. Gaano mo siya kakilala? Makikilala ang isang follower ay mature dahil kalmado. Hindi yung kung ano-ano yung dala-dala. Kalmado siya. Matatag. Paano mo nung makikita yung katatagan? Matatag siya sa kaalaman ng batas. Hindi ho natin hihiwalayan talaga to. Ito po ang magbibigay sa atin ng pagkalma sa lahat ng pinagdadaanan natin. Kaya nga, kapag araw-araw may PLD ka, may reading God's Word ka, kalmado. Meron kang pinangahawakang batas, hindi ako talo. Hindi ako kawawa. Minsan sabi ho ng pamangkin ko nung siya yung nakaburol pa yung kanyang tatay. Sabi ni Gerald, dati, ang bahay namin dito sa subdivision, ang pinakakawawa. Kaya sabi ko sa isip ko, hindi kayo kawawa. Ilibing natin yung tatay mo. Bukas magpipintura tayo. Kaya ayun, sila ngayon ang pinakamagandang cute na bahay sa kanilang subdivision. Hindi talaga kawawa ang anak ng Diyos. Yung mga walang pananampalataya, kawawa naman sila. Wala dito. Pumalakpak yung walang pananampalataya. Buti na. Muntik ka na.
Ganun pa lang. Matatag sa commitment, matatag sa paglago. Ayaw niyang iniiwanan siya, ayaw niyang nag-a-advance siya palagi. Hindi siya kontento sa linggo lang. Hindi siya kontento sa pakikinig lang ng salita ng Diyos tuwing Sunday. Nakokontento siya sa araw-araw na ugnayan ng Diyos. Ugnayan siya sa Diyos. Every time, may fellowship, may ugnayan, nakikipagtagpo, na ibabahagi ang kabutihan. Yung kanyang araw-araw nararamdaman ng iba. Yung kanyang commitment, ibang klase talaga yung friend kong ito. Nakakaingit talaga buhay niya. Paano mo pa siya makikilala? Yung mature. Yung mature. Bakit? Abay, madaling kilalanin. Halatang halata talaga ito. Bakit ho? Abay, yung 2 Corinthians 5:17, maliwanag ho sa kanyang buhay. Ang kanyang pag-uugali. Ang sino mang na kay Kristo, the old has gone and new has come. Walang worldly sa kanya. Wala siyang kompromiso sa mundong gawain. Hindi siya gumagaya sa Smartmatic. Ano ba yun? Hanggang ngayon, hindi na natapos. Yung pinaglalaban ni Bong Lagman, hindi ni Bong Marcos. Dahil ho sa Smartmatic. Hindi ho siya pumapayag. Wala siyang, he is living in this worldly and this dark world, pero hindi siya worldly. Ang mature Christian, hindi siya natatangay ng anumang mga katuruan, pangyayari sa kanyang buhay. Hindi ho. Walang worldly. Bakit nangyari? Siya ay kawangis ng Diyos. Makikita mong mature, malago, kalmado, matatag, madaling kilalanin. Kawangis ni Kristo. Ang standard niya, kawangis ni Kristo. Ang pananalita niya, kawangis ni Kristo. Kawangis ni Kristo sa kanyang reaksyon. Kawangis ni Kristo sa kanyang karelasyon. Hindi ko ibig sabihin na karelasyon ay may yung relationship mo sa iba, yung relasyon mo, kawangis din ng Diyos. Nakikita, man, bakit kapag kasama kita, maraming nangyayari sa buhay ko. Bakit to? The Spirit of God dwells in you and you carry the presence of God. You are a carrier of the presence. Kaya nga, iniingatan nating dala-dala ito ngayong 2021. Dapat lumalakad na tayong mature. Ikaw ang nilalapitan ng mga tao. My friend, may problema ako. Grabe yung problema ko sa buhay. Ano yun? Halika dito, manalangin tayo. Alam mo, sabi ng Bible, alam mo ang napag-aralan ko. Halika, sumaba ka. Mature. Matatag. Makikita mo kaagad, huwag kayo magsasalita ng kung ano-ano dyan. Banal yung taong yan. Ilang beses kong nasubukan ito. At kung minsan parang niloloko naman yata ako nito mga to. Dati ho kasi sa amin, sa Rojas, hindi ho maayos ang buhay. Kaya kilala nila ang buhay na hindi maayos. Pero nung naging maayos na, huwag kayong kung anong sasabihin dyan, nandyan si architect. Pero pastor yan. Ganun. Now, hindi si Lord. Now, ngayon tanong ko sa inyo, may napapakinggan ka bang ganun? Sa office? O sa work? Sa kapitbahay? Wala, iba yan. Utang nga utang dahil ta. Puro mo lata nga ibagbagana ka dati, karuba ming adadjay bangir. Di mo lang nga umadatan. At ipatok ka hang kumalapdan nga mapandibalay da. Apa ibagat di patok nga hangkang nga mapan. Ganapan mo latak iti maki mo di dyan. Amen? Alright. Kawangis tayo ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, kawangis ako ng Diyos. Sampalin mo.
Kamukha ko, kawangis, kaugali. Amen? Okay. Mabilisan lang po. Ito, yung presidente nila. Pilit nilang binabalikan ito. Pero ang sabi ni Abraham Lincoln, give me 6 hours to chop this or the tree down a tree, and I will spend the first 4 sharpening the axe. Whoa! 6 hours, sabi niya. Ibig sabihin, yung paghahanda niya sa kanyang sarili. Bigyan mo ako ng isang gagawin ko. Bigyan mo ako ng task. Pero yung 4 na oras, 2 oras lang yung matitira para sa kanya. Para gibain niya o putulin niya yung illegal logging. Hindi man siguro yun. Ha? Pero yung kanyang preparasyon, hinahasa ng mabuti yung kanyang pag-uugali. Hinahasa yung kanyang mga karakter. Pag sinabing ganito ang aking gagawin, nung nakaraan pinag-usapan natin yan, sigurado ka pag ikaw ay nangako, hindi pa ako. Pag nangangako ka, kagaya din nung kasama mo sa opisina, sablay sa pag nangako, sablay ka din. Yung bang sistema ng inyong boss, ganun din yung sistema mo. Hindi na sistema and standard ng ating Panginoon. Pang-4, alam ko yung iba sa inyo, agsuy-suyabin. Pumalakpak muna sa Panginoon. Madamdama, maturog nito. May dala ka bang permit? Ito kasi yung mga kadalasan nating na-encounter. Papasok tayo sa checkpoint. May permit ka ba? May travel permit ka ba? May health permit ka ba? Ganyan. Maglalakbay tayo eh. Nakapag-secure ka ba talaga ng permit? Meron ka bang dala-dala? Meron ka bang dala na pwede mong ipakita? Kaya mo bang sabihin sa kanila kung saan ka patungo? Ano ang destinasyon mo? Kaya mo bang sabihin sa kanila? Tama ba na pag sinabi mo yung permit, eto ang permit ko, patutunayan ko sa'yo na ako patungo doon. I am going to heaven. Would you like to join me? May isa napanood ko kaninang madaling araw, may isa preacher. Di ba lockdown yung Capitol Hill. Meron isang pastor na nagsuot ng saklot. At saka siya nag-preach. Malapit sa fence na inilagay ng US military. Ngayon ang akala ng mga military ay bomb yung nasa loob ng kanyang katawan. Dahil siyempre saklot nga. Lahat naglayuan yung mga tao. And then, siyempre, may mga kasama siya, napakarami niyang kasama, binibideo siya. Hindi yan pastor namin yan. Nagpunta lang siya dito para mangaral ng salita ng Diyos sa mga lahat na magwewelga. Hindi kami kasama sa mga maka-Trump, kami ay maka-Diyos. Ladies and gentlemen, ganun ba ang ating pananaw? Hindi ba natin ikinaihiya? Pag nandito ba si Coco Martin, paano mo siya ipakikilala? Lalo na kapag binigyan kanya ng Adidas, pagkatapos Rolex na relo, paano mo siya ipakikilala sa kapitbahay mo? Hala, mumya. Hala, amo ba di nagwapo? Nga, ano ba title nun? Ano title nun yung kanyang programa? Sabi ko na nga ba sa inyo eh. Wala na. Di ba wala na yon? Meron pa ba? Meron pa. Wala nang channel 2 eh. Paano mo siya ipakikilala? Proud na proud ka. Rolex. Oo. Pero yung cost ng Rolex, alam mo ba kung magkano? Ang Rolex ngayon na pinakamababang presyo, 125,000. Pero sabi niya, yung Rolex na ito, 1.5 lang. Magagaling pala sa Raon. Paano mo siya ipakikilala? Paano ipapakilala ang Panginoon? May dala ka bang permit? Alam mo ba na ikaw ay citizens of heaven? Citizens of the kingdom of God? Ladies and gentlemen, being a citizens of heaven, hindi mo kailangan yung mga legal documents o paper documents.
but it is about a life that is changed, the life that is transformed, life that is obedient, life that is focused on God alone. Kaya ho yung ating citizenship, it is marked with faith and good character. Makikita ito, kaya nga sinasabi, friend, ba't nagbago na yung friend natin? Iba na. Iba na yung kanyang asta. Iba na yung kanyang pananalita. Dati puro masasama, puro pagmumura. Ngayon, wala ka na mapapakinggan. Nabago. Bakit ho? Inayos ho siya nung nag-secure siya ng permit. Hindi mo pwedeng dalhin yan doon kapag tinanong ka at wala kang alam na isasagot. Patay ka, hindi ka palalampasin. Pero nung nalaman niya, nabago, na born again. Nakilala niya ang Panginoon. Ngayon, alam na niya kung anong laman ng kanyang permit. Alam na niya na yung kanyang visa, if I might say. Meron siyang visa. The fruit of his citizenship ay attitude, character, the fruit of the Spirit. Alam niya, kilala niya nito. Kaibigan, born again ako. Sasabihin nung kaibigan niya, anong pakialam ko? Nakasmile pa rin siya. Pa-born again ka, dami mo namang utang. Pero nakasmile pa rin. Sabihin niya sa kanyang utak, babayaran ni Lord ko yon. Tutulungan niya ako, bibigyan niya ako ng kakayanan upang mag-produce. God's people are identified not of religious ceremony. Ibig sabihin, hindi lang linggo ikaw makikilala. Hindi lang pag-attend ng Sunday celebration. Sasabihin, ibang klase talaga itong taong ito. But it is based on truth. Based on the life that is changed through the power of the Holy Spirit. A life that is changed and transformed through the power of PLD and daily reading of God's Word. Palakpakan natin ang Panginoon. Panglima, malapit na tayo matapos. Ngayon, tanong ulit, anong idea mo? Bakit ka sumusunod? Bakit ka nag-fill up ng form? Bakit mo sinasabing, maaring sasabihin mo, I belong to the kingdom of God. Can you fill up the form? Wala dito, no? Nag-fill up ka ng form. Every Sunday, nag-a-attend ako ng church. Every day, nag-PPLD ako. Nagbibigay ako ng tithes. Correct. Check. Tumutulong ako sa ibang tao. Is that a good reason? Pag present mo yun kay San Pedro, pagdating, nako anak, sasabihin sa'yo, bagsak ka. Hindi yan ang kailangan ko. What I need is a transformed life. A good character. Nag-iisip ka na mabuti, kasaya-saya, kapuri-puri. That's what I need. Hindi kung ano-anong accolade. Ang dami mong mga diploma. Ang dami mong mga natapos. Pero anak, what I need is just a changed character. And I can see in you, marami ka ring documents, pero nakikita ko rin yung good character sa'yo. Come, enter into the kingdom of God. Anong idea mo? Ang idea ko, sabihin mo, dahil si Jesus ay Panginoon at may kapangyarihan sa lahat, kaya ako susunod. Sumusunod ako sa batas dito sa mundo, dito sa Pilipinas. Pero mainam na ako ay tagasunod. Susunod ako sa Kanya. Bakit? Makapangyarihan siya. Yung mga imposible, kaya niyang gawing posible. Ano pa? Dahil si Jesus, ang Panginoon, ng lahat ng naroon sa langit at dito sa lupa. Ano pa? Aba siya, ang aking tagapagligtas. Iniligtas niya buhay ko. Siya lamang ang may kapangyarihang iligtas ang buhay ko. Siya yung una at dulo. He is the Alpha and the Omega. Aba, lusot ka doon sa magtatanong sa'yo. Kahit na hindi mo na dala-dala yung permit at tinanong ka, bakit ka sumusunod? Bakit mo sinabing papunta ka doon? Alam mo ang dahilan. Bakit ho?
siya ang makapangyarihang Panginoon, langit at lupa, the beginning and the end. He is my Savior. Siya ang nagkaloob ng kaligtasan sa akin. Pang-anim, na gusto nating makita, mga kapatid at mga kaibigan, upang pagsisiyasat na rin po ito, pagpapatuloy natin. Pero, bago tayo tumakbo, o bago tayo lumipad, alam ho nating paalala ito bago magpatuloy. Basa. 1, 2, 3, go! Naku, eto na po. Itong mabigat. At sabi ng Panginoon, halika. Sama ka. Sumama. Sandali lang. Lord, sandali lang. Pwede bang ilibing ko muna yung aming patay? Ito sinabi ng Panginoon ito. Ano sabi ng Panginoon? Hayaan mo na ang mga patay, ilibing nila yung kanilang patay. Yung mga nandito nung last year, in-explain ko sa inyo, marami hong patay dito na naglalakad, nagninegosyo, pero patay ho sila. They are dead spiritually. Wala silang gana sa mga bagay na makadiyos. They are dead. They don't have time with the Word of God. They're dead. They don't have time with prayer. They're dead. Sabi ng Panginoon, alam mo yun? Mga dead, sila na lang ang maglibing sa kanilang dead. Ikaw buhay ka, sama ka sa akin. I am life. I am the way. I am the truth. Come, follow me. Kaya ho, itong pinag-aaralan natin ay pagsunod. Susundan ho natin sa paglalakbay ang atin hong Panginoon. Ano po? Ano ang sabi ng Mateo? Ang nagsisikap, maligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. Ngunit, ang mawawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, magkakamit nito. Okay, ganito po. I-contextualize ho natin ito. Kapag ho kasi, nung sinabi ho ng Panginoon nito, this is not my interpretation, but this is from within my heart, I understand what the Lord Jesus Christ meant. Ano ang kanyang ibig sabihin? Ito ho kasing nagsisikap tayong iligtas yung ating mga buhay sa hirap, sa mga pagsubok, sa mga laban sa buhay, trabaho dito, trabaho doon. Kaya nga ho, karugtong ho nito yung unang-unang Mateo, Matthew 6:30. Unahin ninyo, 33, unahin ninyo muna kasi ang kaharian ng Diyos. Iwanan muna ninyo yung mga bagay na yan. Kung sinabi ng Panginoon, nag-rest ako 7 days, magpahinga ka rin. Hindi ho, may babayaran ako sa Monday. Magpahinga ka, babayaran niya yon. Iba ho kasi yung ating pananaw sa Diyos. Mababaw yung ating pananaw. Kaya nga kung haharap tayo, at yung mga anghel nakikinig sila sa atin, every time we make a decision, that Sunday we make Sunday as working day. Okay, Pastor, masyado ka naman yata matapang magsalita. Paano yung nasa mall? Abay, may exemption din naman po. Wag lang ho yung buong, ang sinasabi ho ng Bible, choose a day that you can have your Sabbath day. Makapagpahinga. Sapagkat ang Panginoon mismo nagpahinga siya. Kaya ang sabi niya, makakamit ninyo ito, yung ngunit ang mawalan ng kanyang buhay. When our Lord Jesus Christ says, those who will lose their life. Minsan ng tao, ang buhay niya ay yung kanyang nahawakan. Yung kanyang mga ari-arian, yun na ang buhay. Kapag nawala na ito, wala na ang saysay ng kanyang buhay. Mas mahirap pagka ikaw ay nawalan ng internet. Wala na, backslider ka na kaagad. Minumura mo na si Globe. Minumura mo na si PLDT. Mga salbahe talaga yung mga yan. Ganon. Gaganon ang tagal, gumaganon. Ang hirap naman. Dati nga 1 oras na gumaganon, ayos lang. Ngayon segundo lang. Ang bagal naman itong internet na to. Hello?
Sablay na, patay na. Sira na ho ang kanyang character. Galatia 2:20. 1, 2, 3, go! Oh! Naghandog siya. Kaya nga, ito, pina-follow up na ni Apostol Pablo. I'm now living with Christ. The life I live with Him. Siya na ang lahat ng buhay ko. Wala nang iba. Sa aking Panginoon lang, dahil siya lang ang nagmahal sa akin. Siya lang ang nakakaunawa sa akin. Siya lang ang nagbigay ng kanyang sarili para sa akin. At panghuli, ilaw mo, kumusta na? Siyempre, may lakbay tayong gabi din. Kailangan mong maglakbay din kung minsan ng gabi. Kumusta? Mukhang ulitin ko. Yung mga worship team, magwawakas na ako. Huli na to. Kumusta? Yung ilaw. Lahat ng ating mga listener, kumusta po yung inyong ilaw? Nag-iilaw pa ho ba? O andap na? Dahil sa dami ng pinagdaanan ngayon. Kumusta yung candle power? Yung luminance? 1 lumen na lang ba ang natitira? Kumusta ang ilaw mo? Sabi niya sa Efeso, babalik-balikan natin ito. Huwag kayong makibahagi sa mga gawaing madidilim. Wala namang ibinubungang mabuti. Yung inyong pakikisama sa iba, yung inyong mga kaibigan, hindi naman ito nagbubunga ng mabuti, eka ni Apostol Pablo. Sa halip, ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Maaaring ang pumipigil sa inyong pag-ilaw, sa inyong testimony, sa inyong buhay bilang isang mananampalataya, isang Kristiyano, ay yung mga ibang natitirang dilim. Kaya ho, sinasabi niya, baka meron pang dilim. Kaya yung liwanag mo, may dilim pa. Unang Pedro 2:9. Basa, 1, 2, 3, go. Pinili upang magpahayag siya, kapatid, siya pa rin yung nagliliwanag sa atin. Hindi mo kayang magliwanag, humingi ka ng tulong sa Kanya. Tingnan ho natin ito. Ilaw. Katangian ng ilaw. Ang ilaw ay nangangailangan ng energy. Enerhiya. Kaya ho itong mga ilawan na ito, nag-iilaw lang yan dahil mayroon siyang energy. May voltahe. Sa ating mga electrical engineer, hinihiram ko yung inyong mga termino. Ang atin hong lakas at energy ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya tayo nag-iilaw. Labas ito sa ating mga bungangas. Labas ito sa ating mga pag-uugali. Ginawan ko lang ho ito ng acronym. Ilaw ay intentional ang pagbabahagi ko. Mag-iilaw ka nga eh. Maging intentional ka na. Hindi yung andap-andap, kapatid. Maging intentional ka na.
at lakas loob. Malakas yung loob mo. Hindi ka nahihiya. Bakit nga ba natin ikinahihiya ang Diyos o ang ating Panginoon? Lalo na kapag kalinggo, tatanungin ka ng kapitbahay mo, nakarubwat ka man, papanam, ngay palingki, ngay naalagmaro. Hindi nila naintindihan yun. Saan ka pupunta? Doon sa Mabini, maraming gulayan doon. Come on. Kaya naman yan sa Panginoon natin. Siguro kapag kaganyan ang ugali ng isang tao, huwag ka namang sanang masagasaan ng buhay. Masagasaan ka ng pagpapala. Amen. Bak pagka-amin, ganun. Oh, may lakas loob. Ano pa? Aagapay ako. Upang yung iba maakay ko sila. Aagapay ako, aakay ako. Tutulong ako. Wala akong tigil. Araw-araw na to, my friend. Hindi ko nalulubayan ito. Ibabahagi ko yung good news. Si Kristo ang good news. Ano po ang good news? Ready, go. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. That is the good news. Mahirap bang ibahagi yun? And try to research na ano bang laman ng good news na yun? Si Kristo napunta rito, ipinanganak. Namatay siya. Ikatlong araw, siya ay nabuhay. At siya ay pumunta sa langit kasama ng Ama. May pangako siya na siya ay babalik upang kunin ang kanyang mga pinili. Kaya may mga pinili na siya dito. Kayo na matapat, maayos, may dedikasyon, may commitment, pipiliin ka ng Diyos. If you go to an interview, bakit ka pipiliin ng nag-i-interview? Lalo na sa HR, Human Resource Department. Bakit ka tatanggapin? Dahil yung integridad na nabanggit kanina, meron. Meron kang permit. Meron kang pasaporte. Ang pasaporte mo is no other than our Lord Jesus Christ. Why? Because Christ is seen in your life. May good character. Kapatid, it's time for us na kilalanin ho ang ating Panginoon. Maliwanag ba ang ilaw mo? Gayon din naman, dapat ninyong pagliwanagin ang inyong mga ilaw o ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa. So ang ilaw pala ay yung mabubuti nating gawa. Flashlight ka ba? Sabihin mo nga sa katabi mo. Sino ang may gusto na siya ay flashlight? Ayoko. Sorry. Bakit? Nagliliwanag ka doon, pero dito hindi. Ito, flashlight, sabihin mo, maliwanag doon. Pero dito wala. Ayoko yung flashlight Christian. Yung flashlight Christian, impyerno pupunta yon. Nagtetestify sa napakabuti ng Panginoon, pero siya, hindi mo makikita sa buhay niya yung totoong Panginoon na sinasabi niya. Ayoko na maging flashlight na Kristiyano. Dapat ninyong pagliwanagin ang inyong mga ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa. At alin? Dahil nakita nila ang Diyos sa buhay mo. Hindi ikaw ang maitataas. Pupurihin nila ang inyong Ama na nasa langit. Si Lord mismo ang nagsabi nito. Hayaan nga ninyo na magliwanag kayo. Sinasabi niya, dahil ako ang magbibigay ng energy. Ano yun? A good character. You will have a good character. Kapatid, panahon na upang ngayong Enero pa lamang
maisaayos na natin, maging maliwanag na saan tayo patungo. Anong dahilan? Bakit tayo patungo doon? Meron kang dala-dala. Sama rin natin para maliwanag. Totoo ba? Follower ka? Sagutin nyo sa inyong mga sarili. Check ba to? Am I a follower? Ilibing mo ika ng mga patay. Ang inyong mga patay. Are you a follower? It's impossible for us. Nasundan natin ang Panginoon, hindi natin nakikita. Pero kapatid, nararanasan natin ang kanyang presensya. Nararanasan natin ang kanyang pagpapala. We know that He lives in us. And that is a promise. May dala-dala ka ba bang kasalanan? Pabigat? Nung nakaraan? Dala-dala mo pa rin ba ito? Dahil follower ka, gaano mo siya kakilala? Sumusunod ka sa Panginoon? Kilala mo ba kung sino talaga yung inyong sinusundan? Are you a citizen of heaven? May permit ka ba? May visa ka? May health card? Pwede ka bang lumusot sa mga hadlang? Lahat ng mga interrogation at tatanungin ka, kaya mong lulusutan yon. Bakit? May dala-dala kang permit. May dala-dala kang visa. May pasaporte ka. Eh bakit ka ngayon sumusunod? Alam mo na kung ano ito. Siya ang kaligtasan. Siya ang buhay. Ngayon at nalaman mo ang lahat na siya ang inyong kaligtasan at siya ang buhay. Ngayon, ikaw ay nakahanda. Iwanan ng lahat. Sapagkat ang buhay natin, hindi dito, kapatid. Doon. Inanda, kaya ang sabi ng Panginoon, I will go to my Father and prepare a place for you. Kapag sinabi natin, I will go to my Father and prepare a place for you. In my Father's house are many mansions. I will go there and prepare a place for you. May lugar ho talaga tayo forever. Hindi ho dito, 80 lang ang taon, 90. Yung bayaw ko nga, ilan lang, 55, patay na siya. Tapos na. Hey, kapatid, ano man yung inaalala ninyo, hindi ho dito ang buhay natin. We are just passing through. No. Lumalampas lang ho tayo. Kaya yung mga pinagdadaanan natin dito sa mundong ito, mahirap dito. Kaya nga siya ay pinanganak. Ito yung Christmas na tinatawag natin. Upang hanggang sa dulo, kasama natin siya. Kaya nga, pag naglakbay tayo, nakasama siya, alam mong doon ka patungo, makakarating tayo doon. Ewan ko kung masaya kayo. May gabi, pero ilaw, maliwanag dapat. Minsan kahit na araw na, madilim pa rin. Sabihin mo sa katabi mo, magliwanag ka na. Kilala kita. Magliwanag na. Be a light. Be a beacon of light. Kitang-kita ito. I want us to make a commitment today, ladies and gentlemen. At hayaan natin ang Diyos, pinaalalahanan tayo na pwede tayo magpatuloy. Let's all stand up. Awitin natin muli ang awiting ito. Let's make a declaration that God can do a miracle in your life. That God can do a transformation in your life. Panahon na ho para umayos tayo, iayos natin yung ating mga buhay. Come on.